interview with our University President, Professor Dr. Evaristo A. Abella. Sir, let's start. Ako ang pang-11 Pangulo ng pamantasang ito. 1964. Isang lugar na mapagkalinga sa kanyang empleyado at sa estudyante at isang pamantasang kung saan ay nagbibigay ng magandang kalidad ng edukasyon. Napasok ako dito sa pamantasang ito nung kagagraduate ko noong 1984. 2,000 plus lang per month ako noon, ang rate ko noon. Ganon. Well, anyway, kasi nung panahon na yun, mataas naman ang value ng pera. Ang pagkakatanda ko, yung unang sweldo ko, ibinigay ko sa nanay ko. Oo. Oo, yung 2,000 plus na yun. Kasi natapos ako ng aking pag-aaral ay March 1984, gumraduate ako. At na-empleyo agad ako dito by June 1984. So ngayon 2025 na. So siguro mga 41 years na akong empleyado rito sa ating pamantasan. Ako ay pangulo ng bawat empleyado at bawat estudyante. At sabi nga ako ang ama ng pamantasang ito. So, tinuturing kong mga anak ang constituents ng pamantasang ito. Una, yung lagi kong kasama ang aking mga barkada, kaklase noon. At ang isa ay yung, alam mo, kasi naging varsity player ako sa pamantasang ito. So, kapag may iskwaa, siyempre, yan ang mga memorable moments na kapag naglalaro ka para sa CLSU. It's the environment at yung magandang pakikitungo ng bawat isa at ang magandang pagtitinginan ng bawat empleyado at ang kanilang relasyon sa mga estudyante at ang pagkalinga nila sa mga estudyante. Unang-una, ang gusto kong makita muli ay ang magandang samahan ng bawat faculty and staff. Kasi nung panahon nung ako'y bata, maliit pa ang CLSU noon eh. So lahat magkakakilala talaga. Tapos yung magandang samahan ng mga anak ng faculty and staff. Kasi kami noon, kaming mga anak ng staff noon ay maganda samahan at kami mismo magkakabarkada. Well, of course, magagaling na empleyado, faculty and staff, matatalinong estudyante, at ang napaka-importante yung conducive environment for learning. Napakaganda po ng campus ng Central Luzon State University. Mabigyan mo ng solusyon ang problema ng bawat isa, mabigyan mo ng solusyon ang problema ng bawat academic units, at nagmaging objective ka at naging masaya ang mga empleyado sa mga desisyon na ginagawa mo. Alam mo, unang-una yung schedule. Kung minsan nagkakapatong-patong eh. Meeting sa kaliwat kanan, meeting tapos sa pasok chair, meron ka ring obligasyon na sa labas ng pamantasan. So yung time management tsaka schedule management. Pangalawa, yung isa pang mahirap ay ang magkakaroon ka ng desisyon na maaapektuhan ng isang empleyado na ayaw mo pero you are bounded by policy. Alam mo yung mga ganun eh, dapat as president, you balance things at yun ang very challenging talaga sa isang pangulo. Ala naman siguro, no, kung ano man ay nagtrabaho lang ako at ang maganda ko lang naririnig ay laging nagpapasalamat.
Ako isang ordinaryong profesor dito sa pamantasang ito. Palagay ko, sasabihin ko, batang CLSU. Kung meron tayong batang Quiapo, meron tayong batang CLSU. Dahil kasi dito na ako pinanganak, dito na ako nag-aral. Sana maging makuha natin yung ating minimithi na matagal na in the near future, maging world-class national research university. Kasi ako'y masaya dahil nung term ko na ay nagpunta na tayo sa Kongreso at pinalitan na yung charter ng university at sana magtuloy-tuloy na ma-aproban. Siguro 10 years from now, hopefully, makapag-offer na tayo ng mga health courses. Sana makapag-offer na tayo ng medical program, tsaka mga nursing, para lalo pang maging isang komprehensibong pamantasan ang Central Luzon State University. Masigasig. Alam mo kasi ang isang katangian ng estudyante ng CLSU ay matyaga sila, talagang hindi sumusuko at kung ano man ang kanilang mga courses o assignments o whatever, talagang tinatrabaho nila ng masigasig at merong puso. Dapat actually, ang isang CLSU sa tingin ko ay unang-una humble, down to earth, hindi mayabang, tahimik pero mapanuri. At higit sa lahat, alam ang kanyang ginagawa. At hindi siya naggagaling-galingan. At bagkos ay talagang alam niya at baon niya ang isang matatag at determinadong estudyante. Sa incoming first year, pagka ikaw isang first year student, siyempre ang problema rito ay kung paano ka makakapag-adapt sa new environment. Ang masasabi ko lang sa kanila, dapat determinado sila, huwag silang susuko. Yung determination para matapos ang kanilang degree, nandun yun, para ma-sustain nila at matapos nila ang kanilang kurso dito sa pamantasan. Nung dito ako kasi nag-elementary sa DepEd, 25 centavos, meron ka ng pandilito tsaka pansit. Kumpleto na, tsaka may cosmos. May cosmos ka na nun. Kumpleto. Pero nung ako ay nag-high school at kolehiyo, hindi na ako humihingi ng baons dahil kasi ang bahay lang naman namin ay nasa loob ng campus. Kapag ako'y nagugutom, umuwi na lang ako sa bahay namin at kumakain tapos balik sa klase. So gano'n ang aking lifestyle nung ako ay nag-aaral dito. May pagkakataon din naman na uma-absent dahil siguro yung naalala ko, meron kaming assignment na dapat gawin, kailangan ma-submit, deadline na, hindi pa namin natatapos, meron ng schedule na klase. Hindi na kami umattend sa klase na yon. Kaya nung panahon na yon, natatakot kami doon sa teacher na hindi namin napasukan. Pero yun lang naman yung mga dahilan. Pero meron din mga pagkakataon na uma-absent. Parte naman talaga na Party na yun, Ako naman hindi naniniwala na isang estudyante 100% na pumasok sa kanyang klase magmula first year hanggang fourth year. naniniwala din ako. Actually, lahat ng professor ko sa Department of Biology, hindi ko makakalimutan lahat yan. Pero may isang professor na talagang, alam na, hindi ko malilimutan. Si Professor Jorge Bautista. Dahil siya ang talagang kilalang-kilala ng mga biology students ng panahon na yon. At nakasama ko rin siyang magturo sa field biology kapag kami ay pumupunta sa Puerto Galera. So magmula nung naging estudyante niya ako, nung nagtrabaho ko, magkasama kami. Hindi ko siya malilimutan talaga. Sa akin, ang mga graduating students, matatapos na kayo. Ang aking advice lamang ay maging handa kayo sa tunay na buhay.
Yung award ninyo, cum laude, magna cum laude, mga bonus lang yan. Pero kapag kayo ay tumagpos na sa bagong buhay, bagong chapter ng inyong buhay, ito na ang totoo. Sa akin naman ay, alam nyo, dumarating sa buhay ng isang estudyante ang mag-give up. Sapagkat ako mismo naranasan ko yan nung ako ay nag-graduate program. Ako ay nag-aral sa Inglaterra at nung nandun ako ay nag-iisa ako, walang support system. May time na gusto ko nang sumuko. Pero dapat yung feeling na gusto mo nang sumuko ay dapat matagpusan mo yan. Sa mga estudyante na nag-struggle ngayon, huwag kayong susuko. Kayo ay patuloy lang, keep going. Your time will come. Marami namang nagmamahal sa inyo. Isipin nyo na lang, naghihirap ang mga magulang ninyo. Maaring magulang ninyo nasa ibang bansa, nagtatrabaho para mapag-aral lang kayo. Gawin yung inspirasyon ng mga magulang ninyo na nagsasakripisyo sa inyo upang matapos ninyo mga kurso ninyo. Wag kayong susuko dahil kapag kayo ay sumuko, kayo ang talo. Ibig sabihin, nag-extend, may pag-asa pa kayo. I mean, kayo nga, ibig sabihin, kapag nakatapos kayo na extended, mas marami kayong natutunan. Dahil mas matagal kayong nag-aral. At sa akin naman whether you are extended or not, ang importante, yung sabi ko nga kanina, yung tunay na buhay pagkatapos niyong matapos. Yun ang tunay na pagsubok kung sino ka. Ako nga naniniwala na itong mga extended student na ito, mas malalakas ang loob at mas matibay sapagkat nakaranas sila ng mga failures. At dahil sa failures na yan, nandyan pa rin sila. Ibig sabihin, resilient. Hindi sila sumusuko. At sinasabi ko sa inyo, mga extended students, your time will come. And when that time comes, you will be victorious. Isa lang masasabi ko kayong mga estudyante ay mahalin ninyo ang inyong pamantasan, ang inyong Central Luzon State University sapagkat kayo ay nandito upang mabigyan kayo ng magandang edukasyon. Maswerte kayo, nandito kayo sa pamantasang ito na isa sa pinakamagaling premier university sa ating bansa. Ang mga faculty natin, magagaling. Okay, alam mo kasi pagka sinabi natin magaling, sama-sama na yan. Nandiyan na lahat, matalino, passionate sa trabaho, gano'n. Dahil kasi makikita mo, as president of this university, hindi ka mahihirapang magbigay ng kung anumang task sa kanila. Alam na nilang gagawin. Masisipag sila. And they go beyond the exigency of service. Kapag may kailangan ka, nandyan agad. Alam nila, papaaral din mga faculty. Masipag sila in terms of task na ma-assign sa kanila. At importante, alam nila yung kanilang ginagawa. Kasi naranasan ko yan. Beforehand, naging Vice President for Administration ako eh. So, alam mo yung magaan. Dapat magkaroon na ng seamless transaction sa bawat academic at saka units dito sa pamantasan. We should maximize the technology. Yung information technology dapat ma-maximize natin yan. Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng genuine work-life balance sa mga empleyado. Dahil kasi nakikita ko, nagtatrabaho, hindi naman dapat lagi na seryoso tayo sa trabaho. Trabaho, pero dapat maintindihan din natin na kailangan natin na magkaroon ng enjoyment with our family. Kasi napaka-importante ng pamilya. Kasi alam mo, kapag ang pamilya ay apektado na rin kung ano ang trabaho mo sa opisina. So napaka-importante na magkaroon tayo ng work-life balance. Saka una-una, yung kalusugan natin. Dapat yan, huwag natin pababayaan. Dahil kapag ang kalusugan natin ay nag-deteriorate, everything follows.
magde-deteriorate na rin ang performance natin. Maging matyaga lang kayo, your time will come. Sabi nga, success is not overnight. It is a journey. Walang shortcut sa ating buhay. Dapat pagdaanan mo yung hagdanan ng tagumpay. Hindi mo pwedeng humakbang ng 10 baitang at baka madapa ka. So, step by step, unti-unti. At kapag kayo ay nagtrabaho talaga at dedicated kayo, masusuklian kayo. Masusuklian kayo dahil meron naman na tayong mga promotion na ginagawa. At magtiyaga lang. Yun lang naman, magtiyaga, magkaroon ng disiplina at yung time ninyo, yung oras ninyo ay darating. Sa akin lang naman ay kayo ay mga empleyado rito. Ibig sabihin, ang inyong kabuhayan ay nanggagaling sa ating pamantasan. So, mahalin ninyo yung pamantasan natin sapagkat ito ang source of income natin. Ito lang naman eh. So, alam niyo napakaganda po rito sa CLSU. Kung titignan natin, nandito na lahat ang kailangan natin para itong isang lugar na merong kumpleto, no? Kumpleto. So, nandito na yung kung merong kainan, merong bahay na pinoprovide, tapos environment, napakaganda. Alam niyo, napakaswerte natin, lumabas ka lang ng bahay mo, pwede ka nang mag-walking. Pollution, wala tayong pollution. Hindi katulad sa ibang sa Maynila, pupunta pa sila sa ibang lugar para makapag-jogging. Pero tayo dito, paglabas mo lang ng bakuran, nandyan na, pwede ka nang maglibot-libot at tahimik dito sa ating loob. So, mahalin ninyo yung pamantasang ito sapagkat kapag minahal mo, mamahalin ka rin ng pamantasan. At dahil dyan ay maitataguyod mo ang pamilya. Para sa ika-4 na parte ng ating interview. Alam ko po yung nag-i-enjoy po kayo ngayong araw na ito at gayon din po ako, mga CLSU communities. Well, Sir President, ready na po tayo Yes, sa Parsons. pang-4 Okay. na parte. Meron po tayong 4 na katanungan na inyo pong sasagutin. Una, Sir President, magbigay nga po kayo ng recommended 5 best spots na pwede pong pagtambayan ng mga estudyante at ng mga buong CLSU community. Siguro una yung Lingap Kalikasan. Kung ang isang estudyante ay mahilig sa nature, so Lingap Kalikasan. Pangalawa yung Zen Garden. Tahimik dyan eh. Pangatlo yung Kamalig. Kapag naman ay very academic or dating na isang estudyante at gusto niya matuto, sa Kamalig siya pumunta. Ngayon, maaari din naman kung alam niyo yung mga estudyante gusto mag-date, punta lang muna sila sa Bleacher. Pwede yan, pwedeng tambayan yan. Tapos, pwede rin naman silang tumambay doon sa malapit sa administration, yung Botanical Garden dati, na naging park na din. So, pwede silang tumambay. Actually, hindi lang 5 eh. Meron pa isa sa Lagoon. Yes. Napapansin ko marami ding nagtumatambay doon. May mga doon benches eh. Na lalo na sa gabi, may ilaw na, lalo na ngayon may ilaw. So, siguro yun ang mga magandang tambayan ng mga empleyado at estudyante. Tama po yan, Sir President. Ngayon naman po, mag-recommend naman po kayo, Sir President, ng 3 pinaka or best places na pagkainan or best places to eat inside the campus. Okay, kasi matitingnan mo naman kung saan maraming kumakain, kung saan pumupunta yung mga estudyante. Una, siguro dun sa new marketing community market, yung community market na Pangalawa, dito sa alumni, marami rin kumakain dyan. Pangatlo, siguro ngayon katatayo yung 7-Eleven, marami nang pumupunta dyan eh. Hindi lang 3, Parsons eh. Meron pang yung university canteen na pwede ring puntahan. At ito yung pinaka-popular din sa mga estudyante, yung mga vendors. Di ba? Yung mga na yan na pinupuntahan din talaga ng mga bata yan paglabas ng mga classrooms nila. Sir President, medyo subjective itong question ko na ito. Ano po para sa inyo or magbigay po kayo ng 3 most
mga mababait na kolehiyo. Kayo na po ang bahalang mag-describe kung ano po sa palagay ninyo ang mababait na kolehiyo. Napakahirap naman ang tanong mo na yan, Parsons. Pero alam mo, yung siyam na kolehiyo naman ay mababait. Kung titingnan mo, may kanya-kanyang katangian at kabaitan. Maaari yung ibang kolehiyo, very dynamic, vocal, pero basically, meron naman silang kanya-kanyang kabaitan. Pero kung dahil nga sa question mo, magbigay ako ng tatlo. Yes, sir. Tatlo po. Papangalanan po natin, sir. Hindi ako makaiwas. Sa tingin ko, una, ang College of Fisheries. Tahimik yan. At saka mabait yung kolehiyo na yan. Pangalawa, yung sa tingin ko ay CHSI. Yan. Kasi alam mo, CHSI may passion dyan. At napapano, maano sila dyan. Pangatlo, siyempre, kung saan ako nanggaling, dahil naranasan ko rin maging dean sa College of Science. Yun, palagi ko yung tatlo na yun, dahil hindi lang ako makaiwas. Ano? Pero uulitin ko, yung siyam na kolehiyo ay may kanya-kanyang katangian at kabaitan. Naintindihan ko po, Sir President. Oo. Ngayon naman po, kung meron pong tatlong pinakamababait si President na kolehiyo, Sir President, magbigay nga rin po kayo ng tatlong magugulong kolehiyo. Ito lamang po ay para sa usapan lang naman po natin ito. Sa tingin ko, Parsons, walang magugulo. Alright. Maaring dynamic, Alright. maaring vocal, magkaroon ng may mga criticisms, debates, pero that's part of democracy. That's part of a buhay na kolehiyo. Sir President, kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ay dalawang beses naging dekano sa dalawang kolehiyo. Ito po ay ang College of Arts and Sciences at nung nag-split na po ay ang College of Science. Tama, buti na paalala mo yan. Kasi noon, ako yung actually ang last dean Yes. ng College of Arts and Sciences. Tama po. Tapos nung nag-split yan, ako na ang ginawang dean ng College of Science. So ako yung last, ako yung sakas, tapos ako yung first dean ng College of Science. Alam mo, napakalaki ng College of Arts and Sciences during that time kasi may 10 departments. And imagine, each department is offering a program. So 10 courses ang ino-offer. So para ka nagmamanage ng isang university Parang, alam mo, talagang napakagandang training ground din talaga na maging din ka ng ganung kalaking kolehiyo. Napakalaki ng cast talaga. So yun, sabi ko nga ay yan yung mga nangyari na nagkaroon na ng split up. So yun yung naging aking daan para sa aking patutunguhan. Sir President, Lingap o Zen Garden? Lingap, Main gate o third gate? third gate, New market o old market? new market, Smart classroom o irregular classroom? smart classroom, Old admin building or new admin building? new admin building, UC, University Canteen o Alumni Canteen? UC, Mag-tricycle o maglakad sa campus? maglakad, Oval or MPG? oval, Online class or face-to-face class? face to face, Green or gold? gold, Basketball or tennis? tennis. Jelly Ace or Jella Ace? Hindi ako dapat magkamali dito. Jella Ace. Mabuhay ang Central Zone State University sa pagdiriwang ng ika-61 taon ng pagiging isang ganap na universidad. For more than 6 decades, CLSU has stood tall as a bastion of excellence in agriculture, science, research, and public service, not only in Luzon, but throughout the entire nation and beyond. Ang tagumpay ng CLSU ay tagumpay ng bawat scholar ng bayan, mga guro, estudyante, mananaliksik, kawani, alumni, at lahat ng katuwang
sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad na edukasyon at makabuluhang serbisyo sa lipunan. Patuloy tayong magsikap, maglingkod at magtagumpay bilang isang matatag at nagkakaisang komunidad. Padayon, CLSU 1.